Buti na lang talaga, may sarili na akong sasakyan. Matagal ko na talagang gusto to. Ay, ate! Kanina kotse yan? Akin! Bago ah. Ay, oo kuya. Eh, alam mo naman, di ba, na gustong-gusto ko talaga na magkaroon ng sasakyan. Hindi mo naman kami sinabihan, nakukuha ka pala ng sasakyan. Eh, kakakuha ko lang nito ate, kakarating lang nito kanina. Eh, nakakapagod kasi mag-commute, lalo na ngayon maulan. Sabagay eh, Hmm. araw-araw ka nagbabiyahe papunta sa trabaho mo. Teka no, Ayos yan. magkano mo nakuha yan? Ano kuya? Bali, hinulugan ko pa kasi ito monthly. Hindi ko kasi kayang i-cash eh, kasi medyo malaki din. Pero second hand lang naman to. Ay, sakto. May mapapakinabangan na tayong sasakyan. Ano? Oo nga. Tayo? Oo. Bakit hindi? Hindi ba kami pwede sumakay dyan? Oo nga. Grabe naman to si Pe, parang ang dadamot naman. Kaya nga. Ay, oo naman ate. Pwedeng-pwede. Ano ka ba? Ayos, may sasakyan na tayo. Pera mo ko niyan ha. Eh, kuya, di ba wala ka namang lisensya? Marunong ka ba mag-drive? Marunong mag-drive, kaya lang eh, wala akong lisensya. Pero okay lang yun, di ba? Turuan mo na lang kuya mo. Hindi marunong mag-drive, wala na talagang lisensya. Hindi, mahirap yun kuya. Baka mamaya pag ginamit mo tong kotse ko, magka-problema pa tayo dyan. Dito lang ako sa subdivision mo, makakagala-gala man lang dito. Di ba, Joseph? Teka lang, umuulan na. Bakit nagpupunas-punas ka pa dyan? Mababasa lang din yan. Tara, Eh, syempre ate, nalagaan ko. Syempre, gustong-gusto ko tong sasakyan na to. Pangarap ko to eh. buti pa yung kapatid mo, nagkasasakyan na ikaw. Ako na, ano kahit ako na lang munang punas, punta ka lang sa loob. Naulan na, ako na lang pupunas yan. Maka-experience naman yan. O sige kuya, ikaw na bala dito sa sasakyan ko. Basta pera mo ulit to ha. Huwag mong Huwag mong Kaya gasgasan nga, ha. para pag nakita ko lang mga tambay dito, uy, may bago sa sakyan, no? Dumi ah. Oy, Pe, Ay, kuya. di ba may pasok si Joseph bukas? Oo kuya, bakit? Pwede bang ikaw na maghatid kay Joseph? Eh, kuya, may trabaho ako bukas eh. Uy, di, sabay mo. Yun ang maganda eh. Kaso maaga ako. Maaga kasi ako papasok bukas eh. Pero Pero mag-adjust ka. Kaunting oras lang naman para may hatid mo na yung bata. O sige kuya, basta bukas ko lang mahatid si Joseph ha. Uy, sige. Bukas lang. Sige, sige. Bukas. O, sige kuya, wala naman sa akin problema eh. Bukas lang naman pala eh. Joseph! Si Tita Pe mo na maghatid sa'yo bukas. Nakakotse kayo. Basta agahan mo bukas kumilos ha, para maaga din tayo nga alis kasi may work si tita. Opo, sunduin niyo po ako ah. Actually, mas maganda nga yun kung susunduin mo si Joseph. Ano anak? Masaya yun, no? Nakakotse ka pag pasok at pag-uwi. Kuya, may dadaanan kasi ako bukas after ng work ko. Eh baka kasi hindi ko masundo si Joseph. Kung pwede lang naman, eh, hindi naman pinipilit, di ba, Joseph? Naglalambing lang itong pamangkin mo eh, parang ayaw mo naman. Eh kasi kuya, importante yung pupuntahan ko. Eh baka kasi mamaya hindi ko masundo si Joseph, kawawa naman maghihintay sa school. Kawawa talaga yun kung matitiis mo yung pamangkin mo. Eh, kung mahalaga pala yung uunahin mo, sige, okay lang. Ako na lang magsusundo kay Joseph. Sige, Ah, sige Joseph. kuya. Ayaw ng tita mo eh. Sige. Sige kuya, dadaanan ko na lang si Joseph bukas. Oh, yo. Dahan ka na rin daw, okay? Oh, pasalamat ka kay tita mo. Thank you po. O siya, sige, matulog ka na ng maaga. Para bukas, maaga ka kumilos ha. Pe, salamat ha. Sige kuya, basta bukas lang ah. Oh. Tara. Tagal naman ni Pe. Ay, ayan na. Ang sundo ko. Tagal naman bumaba oh. Malilate na ako. Hi, Insan! Tsaka muntik na kitang hindi makilala. Saan ka pupunta? Meron kasi akong date na pupuntahan. Saan naman date yan? Sa ibang bansa ba? Mukhang makalumay ang suot mo. Uy. Halos di kita makilala eh. Grabe Importante ka. ba yan? Ang ganda nga oh, mala Korean. Ano ka ba? Wala ka kasing Ano ba yung ano ba yung kadate mo? Si Jose Rizal ba or si Fidel? Uy, ang ganda-ganda nga ng outfit ko. Hindi mo ba nakikita o pang Mayor Donna? Saan nga punta mo? Makikipag-date ako
First date kasi namin nung boyfriend ko, kaya... Kaya pala ganyan ang suot mo kasi first date nyo. Oo, syempre dapat bongga, di ba? Maganda. Para naman hindi ako pagpalit ng boyfriend ko. Kaya nga ako napunta dito kasi Oh. nabalitaan ko na may kotse ka. Ay, oo, ito nga, oh. Oo, ang ganda ng kotse mo in fairness. Kaya ako napunta dito kasi magpapahatid sana ako sa'yo. Ha? Saan naman yan? Dun sa may bayan, sa may malapit sa may basta tuturo ko na lang doon sa may bayan kasi nalimutan ko yung restaurant eh. Ngayon na ba? Ha? Oo, ngayon na. Ay, kita mo naman, na base ako. Wala nga naman bukas pa. Kasi Hindi ako kakauwi ko lang maliligo. galing trabaho. Medyo pagod kasi ako sa biyahe eh. Grabe ka naman. Malapit lang naman yun. Wala pang 30 minutes. Tsaka, kung magko-commute ako, sayang naman yung outfit ko. Tingnan mo naman, sobrang ganda. O, di ba? Siya, hindi ka Bagay kaya ba? Siya, insan, hindi ka kaya iwan ng kadate mo yan. Uy! Grabe ka naman sa akin. Anong iwan? Hindi ako iwan nun, ha? Ganda-ganda ko, tapos iiwan ako. Cha, bakit kasi hindi ka nalang mag-grab? O, para hindi ka din mahirapan. Same lang yun. Same lang ng sakyan ko, lang pagkakaiba yun. Kung magagrab ako, mahal kasi nun. Tapos, hindi pa ganun kasosyal, di ba? Sayang naman tong damit po dun para at least pagbaba ko doon sa restaurant, makikita niya na may kotse ako. Di ba social yun? May driver ka naman doon. So, ako pa ang gagawin mong driver para ihatid ka dun sa pupuntahan mo. Saglit lang naman yun eh. Hindi, pwede naman pagkahatid mo sa akin, uwi ka na din. O, sige, walang problema sa akin. Basta, tagasan mo yung sakyan ko, ah. Gas? Oo. Kaya nga, makikisakay ako sa'yo para libre na. Ito naman, parang hindi tayo magpinsan yan. Para at least pagka nakita ng boyfriend ko, ay, may kaya pala yung girlfriend ko, o, diba? O, so gagamitin mo pa ako ngayon para lang masabi ng boyfriend mo na may kaya ka, na mayaman ka, na may sasakyan ka. Hindi naman sa ganun. Syempre gusto ko, maganda yung first impression niya sa akin, diba? Oo na, sige na, ihahatid kita. Basta sa isang kondisyon na, huwag mo sasabihin sa boyfriend mo na sasakyan mo to. Oh. Oo, magiging totoo naman ako sa boyfriend ko. O sige na, tara na, sumakay ka na. Dami kang sasabihin. Bilisan dyan. mo. Sandali yung outfit ko. Tsura mo, mali pa yung sombrero mo. Mali ba? Wait lang, dyan na nga ako. Si Virgo. Hindi ba magpapaservice si Joseph? Wala na kasi akong extra income eh. Sensya ka na, hindi kita nasabihan. Hindi na nga ako magpapaservice at may sasakyan na kami. Kita mo naman, oh. Kaganda. At ako Sasakyan? magpapaservice sa iyo. Di ba kay ano yan? Kay Tipe yung sasakyan na yan? Ay, oo. Ay, naman dito siya nakatira. Oo. Kami rin naman ang gumagamit at kami ang sumasakay dyan. Siya na rin naghahatid kay Joseph. Sa bagay, kaso wala na kasi ako extra income. Sayang sana kung si Joseph, hatid ko sana eh. Ba't naman ako gagastos pa? Pwede namang ihatid na lang ni Pe. Tsaka kaganda-ganda nito sa sasakyan namin. Pagka hatid sa school, pag namamalengke ako, na rin ang ginagamit namin. Family car pala yan? Ay, oo naman, syempre, pampamilya yan. Bakit pa yung binili kung siya lang ang gagamit? Syempre, pagka maghahatid ng mga bata sa school, pag mamamalengke kami, pag may okasyon, outing, syempre, diyan kami sasakay. Kahit sino mga kamag-anak pwedeng gumamit niyan. Oo nga, ganda nga yung family Kaya car naman niyo. kanya lang yan, dito siya nakatira. Oo nga. Ano yung sinasabi mo na Ano? na pang family tong car ko? Na Sa atin yan. Bakit? So ate, hindi nyo na kailangan magsabi sa akin kapag hihiramin mo yung sakyan ko? Ba't kailangan pa magsabi, Pe? Lahat naman ng paggamit niya sa sakyan na yan, para sa pamilya. Paghatid sa mga bata. Responsibilidad mo rin yan bilang tita ka. Pag namamalengke, kumakain ka din, di ba? Bakit kailangan pa magsabi sa'yo? Grabe naman, may kapatid ka ng asawa ko, kailangan ba lahat ipapaalam sa'yo? Para ka naman ibang tao nun. Bakit parang hindi ka naman ata masaya, Pe, na nakakatulong ka sa pamilya mo? Hindi ate, masaya nga ako kasi nagagamit nyo ng maayos yung sasakyan ko, di ba? Hindi, parang sarcastic eh.
No, yun naman pala Ate Virgo eh. Pinagdadamutan ka dun sa sasakyan nyo eh. Isa mo na ipaservice si Joseph. Ano magpapaservice pa sa'yo? Ay, bagay, na ngayon wala nang binabayaran. Hindi ka, Maghanap ka na lang doon ng ibang estudyanteng pwede mong ihatid sundo sa school. Mahal-mahal ng singil mo, 500 per month. hindi, sasabi lang naman parang pinagdadamutan ka eh. O siya, sige, okay, una na. Ano naman, sis ka na? Hirit ka pa, tsaka... Teka nga, pe. Masama ba ang loob mo na gumagamit kami ng kotse mo? Eh, ang akin lang kasi ate. Wag mo naman, parang inaangkin mo na kasi yung sakyan ko na pag gusto nyo, kailangan nyo. Basta-basta nyo na lang kinukuha yung sakyan ko. Hindi ba pwede magpaalam muna kayo sa akin? Parang Kasi ako yung naman bumili. ng salita mong inaangkin. Ay, lahat naman ng pagsakay namin dyan, para naman sa pamilya. Pag mamamalengke, pag hatid sundo sa mga bata sa school, pag may pupuntahan sa kamag-anak, masama ba yun sa iyo? Hindi sa ganun ate. Kasi parang dating kasi pinapalabas mo sa ibang tao na kayo yung may-ari eh. Ay, grabe. Wala akong sinasabing ganyan. Parang ganun. Wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko lang, yung kotse na yun, malaking tulong sa pamilya. Minamasama mo. Oh, grabe ka naman pala. Yung pala mga pagsakay namin sa'yo, yung masama sa loob mo. Eh sige, hindi na kami gagamit yan, hindi na kami makikisakay. Nakakahiya naman sa'yo. Ate, walang Oh, problema sa akin yabang-yabang tumulong mo. kasi pamilya ko kayo eh. Oh, yun na nga eh. Eh, bakit nagagalit ka? Eh kasi kahit hindi naman kailangan ginagamit yung sakyan ko kung saan kayo pumupunta. Ay, Di ba dapat dapat magpaalam- ka nga pala talaga? Tama pala ang sinabi ni Justin. Yung pala mga pagsakay namin dyan, eh mabigat pala sa'yo. Nakakahiya naman sa'yo. Pasensya ka na ha. Huwag ka mag-alala. Mag-iipon kami. Bibili kami ng sarili namin sasakyan. Sige na, masok ka na. Kayabang-yabang mo. Kala mo naman, kasi mo binili ang kotse mo. Hulugan naman. Kala mo naman, mo luxury car kung makapagdamot. Bibili rin kami na sa amin. O pa talaga nagmukhang masama. Kala mo, bait mo sa part na yan ha. Sakyan ko inaangkin nyo. Sana hindi na umulan. Kulan ng ulan. Sa! Ay! Uy, Ate Virgo! Ginagawa mo dito? Pumunta ako doon sa inyo, Oh. Nahanap ko si P. Bakit? Kasi magpapahatid ulit ako kasi may date kami ulit ng boyfriend ko. Bakit nagpahatid ka ba doon na nakaraan? Oo! Naku po! Nako, Huwag nga magpahatid doon. Masama ang loob nun sa'yo. ha? Bakit naman? Alam mo ba, kaninang umaga nagkasagutan kami. At yan pala, ay dinidibdib at mabigat pala sa kanya na nakikigamit kami ng kotse niya. Hala, akala ko okay lang sa kanya. Ayun din ang akala ko. Ba, para daw inaangkay na namin yung sasakyan niya na parang hindi kami marunong mahiya, na parang pinalalabas ko sa buong barangay na kami yung may-ari. Hala, Ang dami sinabing ganun. Wala naman ako sinasabing ganun. grabe naman si P. Kung gano'n rin lang naman pala, bakit pa siya pumapayag na hiramin yung sasakyan niya tapos ibabaoy niya ngayon? Ayun nga, ang hilig magbaoy. Ba, akala ko pamilya kami at kami magkakasama sa isang bahay. Tapos kapag ka mamamalengke, ayun na naman ikinakain niya. Tapos yun pala, ay masama ang loob niya pagka nagagamit yung kotse niya. Ay, naku. Kung gano'n rin naman, hindi naman sa pag-ano, ha? Ikaw mag-anak din naman ako, Kung sasabihan naman ako ng ganyan, boy, hindi na lang ako magpapahatid dun. Malamang ay ganun din. Ano pinag-usapan nyo? Talaga itong dalawang itong mga marites eh. Naku, oh. ayoko na magsalita at baka kampihan mo pa. Bakit? Ano problema? Si Pe! Ha? Hindi mo alam, Nagkasagutan kami ng kapatid mo kanina umaga. O pare, anong nagkasagutan? Bakit? Aba, yung pala yung masama ang loob niyang kapatid mo kapag kayo nagamit na sasakyan niya. Kaya nga, nakahingi lang ng konting pabor, Ay tapos ito ay nagpag-date, nagpahatid. Naku, masama rin loob nun sa'yo. Nung mangyatid naman ako, okay naman siya. Okay lang Ayun na naman. nga, ganun din naman sa amin. Akala ko okay. Bakit? Ba? Anong- Kanina umaga, sabi ko lang naman kay Justin, hindi ko na siya kukunin mag-service kay Joseph. At gawa ng may kotse naman si Pet, nasabay naman na pagpasok. Aba, parang masama ang loob. At bakit to parang pinapalabas natin na tayo ang may-ari ng sasakyan niya, na parang hindi siya ang may-ari, na parang hindi daw tayo nagpapaalam pag gagamitin. Sinabi ni Peyon? Naku, Kuya Charles, alam mo, dapat hindi kayo pumapayag na parang minamaliit kayo, Parang nakasama ng loob ko. Oo. Na parang porkit wala kami sasakyan, ang bababa ng tingin sa amin. Diyos ko. Akala mo naman nakapagtrabaho lang sa magandang trabaho. Nagkaroon sa sasakyan. Akala mo naman i-cash. Hulugan naman. Kayabang-yabang. Sige, kakausapin ko yun. Sabi, wag pagalitan mo. Mas manugali ng kapatid Oo mo. nga. Ako talaga nagkabili ng sasakyan. Kahit ako maghatid sa'yo sa date mo.
Yan, Grabe ganyan yung gusto yabang. ko. Syempre, yung boyfriend ko kasi medyo may kaya kasi yun. Syempre, dapat may kaya din Oo, ako. paano naman pag nalamang wala ka palang sasakyan? Hindi na turn off naman sa'yo. Di kakausapin ko siya na magtrabaho kami ng maayos para makaipon kami pambili sa sakyan. Naku, O kaya regaluhan niya ako. ako sa'yo, naku. Huwag ka na magpapahati dyan kay Pe. Teka lang, o yung magsisiyar mo na ha. O siya, sige na. Grabe naman pala yung sip eh. Kadamot-damot pala nun. Parang di pinsan. O, Pe, andiyan ka na pala. Okay. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit kuya? Tungkol sa sinabi mo kay Virgo. Away-away mo kanina umaga. Bakit mo ginawa yun? Anong ginawa kuya? Mangmanga ka ngayon? Matapos mo ipamukha sa akin na hindi kami dapat nakihiram ng sasakyan mo, na dapat sa'yo lang yan. Pe, ba't kailangan umabot dun? Napahiya ako kay Justin. Pe, pamilya tayo dito, ha? Oo kuya, pamilya tayo. Pero hindi naman kasi maganda yung narinig ko eh. Paglabas ko tapos na nasabihin ng asawa mo na sa kanya yung sasakyan na pang family car yung sasakyan ko, Oh. na pwede niyong gamitin kahit anong oras. Tapos pagmamayabang niya pa kay Justin na may sasakyan na So, pwede gamitin. pinagdadamutan mo kami, bawal pala kaming pumiram ng sasakyan mo. So, bawal kaming gumamit. Yun ba yun, Pe? Hindi kuya eh. Ang akin lang, sasakyan ko, syempre kailangan magpaalam kayo. Syempre, dapat may Nagpapaalam naman kami, ha? May karapatan din naman ako sa sasakyan ko, pero yung ipalabas nyo sa buong barangay na sasakyan nyo. Kasi lumalabas sa akin, ganun eh. Parang wala na akong karapatan sa sasakyan ko eh. Sinabi mo ng karapatan? Sinasabi ko lang naman ako kay Justin na may sasakyan na yung pamilya natin, hindi na ako magpapaservice. Oh, wala mo sinabi pala kasama eh. Walang masama kuya. Kaso syempre pag may kailangan ako, sa trabaho ko, ako lagi nag-a-adjust, papasok ako na maaga. So pag may pupuntahan ako after ng work ko, kailangan ko pasunduin yung yung anak mo. Di ba dapat obligasyon nyo yun bilang Sabi ko magulang? sa'yo Bakit eh. kailangan ako? So, masama yung loob mo. Mabigat siya ng pagtulong sa pamilya. Ba't di mo na nasabihin? Hindi yung malalaman namin na masama pala yung loob mo. Madamot ka pala eh. Kuya, pinapasa nyo kasi yung obligasyon sa akin eh. Imbis na kayo yung magsundo sa anak nyo, ako pa yung nagsusundo. Na kailangan sundin ko pa kagamit yung sakyan ko. Hindi sana sabihin mo ng maayos. Hindi yung Papahiya mo pa ako. papahiya mo pa yung asawa ka sa ibang tao. Kuya, hindi ko naman na-intention eh. Siyempre, napuno lang din ako. Puno. Kala mo naman talaga binayaran niya ng malaking pera, yung hulugan naman. Yun na nga eh, hulugan. O sige, ganito na lang para walang pagtatalo na mangyari dito. Eh kung gusto nyo, hati tayo sa hulugan ng sakyan ko. May maintenance yan. Ay, teka lang, Pe. Eh, pasensya ka na eh. Kung ano eh, siguro nagulat. Kaya na pasensya. Ay, love, alam mo naman yung trabaho ko. Magkano yung sinasahod Eh ko? bakit hindi ba niya responsibilidad na tumulong sa pamilya na kung simple paghahatid sa mga bata? Kala mo hindi niya pamangkin? Oo nga naman, Pe. Baka naman pag-usapan ng maayos to. Wala nang Oo. problema sa akin, kuya, kung ahatid sundo ko yung anak mo. Pero dapat may oras naman. Siyempre may trabaho din ako. Busy din ako sa trabaho. Sige. Napapabayaan ko yung trabaho ko dahil sa pagsusundo dyan sa anak nyo. Eh, sige, Pe, sa ano, di ako na lang magsusundo. Pero yung sa paghulog ng sasakyan yan, wala akong may aambag, love. Alam mo naman. Baka kasi yung pagmamalengke, nirereklamo din yan. Pag ginagamit siya sa sasakyan, pag namamalengke, makain naman siya. Bakit ate, hindi ba ako nagbibigay dito sa bahay? Di ba Ayun nagbibigay nga, naman ano ako? ba naman makasakay dyan sa sasakyan mo, pupunta palengke? Eh, nagaya mo na, wala. Eh ate, inahayaan mo nga lang. Yung mga pinamalengke dyan sa sasakyan ko, inahayaan, hindi nyo nililinis eh. Siyempre nag-aamoy palengke. Sasakyan yan, hindi Ah, ko bakit mabiyan hindi mo eh. linisin? Kotse mo naman yan. Ayun na nga, kotse ko eh. Pero pag kayo gumagamit, hindi nyo yung nililinisan. Wow. Pero pag ginagamit nyo, okay lang. Ikaw lang nagdadrive ha! Ako na mamalengke! Galing mo naman. Hindi, ganito na lang. Para wala tayong maging problema. Mas mabuti pa talaga na umalis na lang ako dito. Kasi total, di ba? Pinapasa nyo naman sa akin yung responsibilidad nyo. Bah, ang lakas ang loob nito. Nagkakotse lang. Akala mo kaya na magsarili. Oo ate, kaya ko. Kasi may kondo naman akong hinulugan eh. Total, pwede ko naman nang tirahan yun eh. Patapos naman ako dun sa hulog na yun. Teka lang, Pe. Kondo daw. Love, kailangan din natin si Pe. Makakainom tayo ng pera dyan. Pe, wag naman. Pag-usapan natin ito na maayos. Eh, medyo high blood lang tong ate mo kasi meron to ngayon eh. Hindi na kuya. Mukhang ako nilagmumukhang masama dito eh. Bukas na bukas aalis na ako. Bahala na kayo. Malis ka! Akala mo kawalan niya ang kotse mo. Diyos ko. Malis ka na! Ba't bukas pa? Ngayon na kaya? Love, wala. O sige,
aalis talaga ako. Oh, umalis ka Kala na. mo hindi ko kayang umalis? Oh, bakit? Tingnan natin kung hindi niyo ako Huwag kailanganin. mong tutulungan niyo mag-impake, ha? Wala mo siya. Love, hindi naman pwedeng umalis dito si Pe. At bakit? Ha? Kaya tayo binabain ng kapatid mo. Nakaasa ka rin, laki-laki mo. Di ka magtrabaho ng maganda. Bakit may Sana trabaho? may sarili tayong sasakyan din. Di tayo niyayabangan. Di yan. sana tulungan mo ako sa mga gastusin. Ba? Di nga kita hinihingan, di nga kita pinagtatrabaho eh. O kaya nga. Oh, eh kailangan ko si Pe. Pinakakuha mong trabaho yung makakakuha ka ng sasakyan. Hindi yung mga pa-extra-extra ka lang. Tingnan niya kapatid mo, pagkayabang-yabang. Di sana mayabang din ako ngayon. Wala na nga tayong pera, napakayabang mo. Kaya nga, maghanap ka ng pera para may maipagyayabang ako nang hindi ako niyayabangan yung kapatid mo. Yabang na yabang yung kapatid mo. Pero kung maganda trabaho, Magtrabaho ka kaya? yoko. Yabang, taas ayaw mo trabaho. Pa talaga mayabang. Uy, Pe! Oh, Cha, bakit? Uy, Pe, may nabalitaan ako, ha? Masama pala yung loob mo pagka ginagamit yung sasakyan mo. Akala ko naman kasi okay lang sa'yo. Ha? Bakit ka naman ganun? Paano masama loob? Bakit? Ha, alam ko na. Nakwentuhan ka na ni Ate Virgo, ano? So, parang masama din yung loob mo sa akin. Hindi naman. Kaya lang ano lang sa damdamin na parang pinagdadamot mo yung sasakyan mo. Cha, bakit nang hinatid kita? Nagalit ba ako sa'yo? Di ba hindi naman? Okay naman sa akin? Kaya nga kasi baka mamaya kasi baoy mo din sa akin. By the way, saan ka pala? Bakit ang dami mong dalang gamit? Aalis na ako. Doon ako sa kondo ko titira. Kundo? Oo. Social mo naman, nakakondo ka na. Sama mo kaya ako. Bakit? Maghahanap ako ng trabaho doon. Doon na lang ako sa kondo mo. Tapos yung kondo na kukunin mo, dapat yung 2 kwarto para may sarili akong kwarto. Ayoko. Ano? Responsibilidad din kita? Grabe ka naman, nahingi lang naman ako ng tulong at ako'y mag-a-apply na sa trabaho. Cha, hindi ko obligasyon na tulungan ka. May sarili kang buhay. Gusto ko din, kaya nga ako aalis kasi gusto ko din na magkaroon ng sarili kong buhay Ayaw mo nun, may makakasama ka sa bahay, matutulungan kita. Cha, hindi na. Tapos palalabasin mo din na yung kondo ko, kondo mo. Katulad nung ginawa mo na nung hinatid kita dun sa kadate mo, sinabi mo na sasakyan mo to. Di ba may kondisyon tayo na hindi mo sasabihin na sasakyan mo to, pero anong ginawa mo? Ang uwi mo naman, pe, parang magalit. Para lang ma-impress sa akin yung boyfriend ko, kaya sinabi ko, hindi naman siguro kawalan yun. Di ko naman inaangkin yung sasakyan mo, di ko naman kinuha, di ko naman inuwi. Ayun na nga, Cha Wala naman problema sa akin na tumulong. Pero sana, tumayo ka din sa sarili mong paa. Di ba? Maghanap ka ng trabaho mo. Kaya nga, Magkasing maghanap edad ako lang ng tayo, trabaho. pero anong meron ka ngayon? Ako nagsisipag ako para may marating ako sa buhay. Magkameron ka lang ng pera, akala mo kung sino ka na, ang yabang mo. Bakit, Cha? Di ba ikaw nga tumayabang? Kasi kahit hindi sa'yo, inaangkin mo. Oo, inangkin ko, pero hindi ko naman kinuha sa'yo. Pero inangkin mo pa rin. Alam mo, ang yabang mo, no? Hindi habang buhay, may pera ka. Bahalang araw, ako'y nasa taas, ikaw na may nasa baba. Bahala ka dyan. Cha, hindi ako Damot mo, yabang mo. nagmamayabang. He? Pinaghirapan ko to kung anong meron ako. Yabang mo. Ikaw mayabang. Ikaw,